Isang transformation ng hindi inaasahang gagawin ng ating bida laban sa isang grupo ng mga kalalakihan para mailigtas ang isang baguhang police officer. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at nagbabalik para sa review ng manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Pagkatapos ng ginawang pagliligtas nila Sakamoto at Shin sa nakaraang bus jacking incident, ay naisipan nilang mag-relax saglit dito sa peryahan. At habang nagro-ronda sa area ang babaeng pulis na si Officer Nakase, ay napansin niyang illegal na nakaparada ang motorsiklong gamit nila Shin at Sakamoto. Sakto namang dumating ang dalawa na siya ring pagsita sa kanila ng pulis kung sa kanila nga ba daw yung motor na nakaparada. Inamin naman nila na kanila nga ang motor at sinabing saglit nga lang silang pumarada at papaalis na nga din daw sila para mag-deliver ng kanilang produkto. Pagkakita ni Shin sa poster patungkol sa bus jacking incident at ang pagliligtas ng dalawang hindi kilalang mga nakamaskara, ay naitanong sa kanila ng pulis kung hindi ba daw nila nabalitaan yung patungkol dito. Nasabi naman ni Officer Nakase na hindi nga daw katanggap-tanggap yung ginawa ng dalawang nakamaskara dahil sa paggamit ng dahas at kung siya nga daw ang tatanungin ay aarestuhin niya nga daw ang mga ito. Sinabi naman ni Shin na at least nga daw walang nasaktan sa mga pasahero. Agad namang inakbayan ni Nakase si Shin sa kung bakit niya ito nalaman, gayong hindi naman daw isinapubliko yung detalye patungkol dito. Dito ay nagradyo si Officer Nakase sa kasama nito dahil sa kahinahinala nga daw yung dalawang lalaking nakita niya. Agad namang tumakbo sina Sakamoto at Shin at pagkatapos ay hinabol naman sila ni Officer Nakase. Hindi naman naging matagumpay ang babaeng pulis dahil sa may pagkamalapalos ang dalawa. Sa pagdating ng matandang officer ay naikwento ni Officer Nakase na hindi niya nga daw nagawang mahuli yung dalawang kahinahinalang lalaki. Sinabi naman ng matanda na sa tingin niya wala naman siguro kinalaman yung dalawang lalaking gusto niyang hulihin. Dagdag pa nito na masasanay din siya sa ganitong klase ng trabaho. Besides isang nga daw siyang masipag at top recruit, subalit bakit nga daw mas pinili niya na ma-assign dito sa maliit na bayang ito? Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawang officer, pasekreto namang nagmamatiyag etong sina Shin at Sakamoto. At nang makakita na nga ng tamang tiyempo ang dalawa, ay dito nila naisipang umalis. Sa di kalayuan ay nakita ni Officer Nakase ang isang babaeng pinalilibutan ng mga kalalakihan. Sa paglapit ng babaeng pulis para tulungan ng isa pang babae, ay may isang kahinahinalang bagay na nahulog mula sa isang lalaking pinigilan niya. Kinagabihan, habang kumakain ang pamilyang Sakamoto ng kanilang hapunan, ay napadalo yung matandang police officer. Sinabi nito na ang kanilang bagong recruit na si Officer Nakase ay hindi pa nga doon nakakabalik ng kanilang istasyon at naisip niyang etong sina Sakamoto at Shin nga daw yung hinahabol neto kanina lang. Naitanong pa ng matanda kung nakita nga ba doon nila si Officer Nakase. Agad namang nagkwento si Hana patungkol sa babaeng pulis na tumulong sa kanya nung nahiwalay siya sa mama niyang si Aoi at nakakasiguro siyang eto rin yung babaeng pulis na tinutukoy nila. Sa nalamang yun ng ating bida mula kay Hana ay napagpasyahan niyang eto na yung tamang oras upang magkaroon ng after dinner exercise na siya namang sinang-ayunan netong si Shin. Sa kabilang dakon naman ay makikita ang nakagapos na si Officer Nakase kasama ang ilan pang kababaihan na bihag ng Tsutomu Motorcycle Gang at siya namang pinangungunahan netong si Riki Kanehara. Sinabi ng gang leader na hindi nga daw dapat damay etong babaeng police officer, pero since na nakita nga daw nito yung epektus ay malas nga lang daw nito. Dahil sa ingay na ginagawa ng grupo ay hindi alintana ng mga ito na nakamatiyag pala ang clairvoyant na si Shin at mula sa malayo ay naririnig ni Shin ang boses na nagmumula sa abandonadong factory. Sinabi naman ni Shin yung eksaktong lokasyon kay Sakamoto at habang patuloy na tinutuyan ng gang si Officer Nakase pati na ang mga babaeng bihag na kasama niya, bigla na lang kumalat ang napakakapal na usok mula sa smoke bomb. Dahil sa kumakalat na usok ay nataranta ang buong gang at mula sa bawat ingay na ginagawa ng mga ito, ang siya namang sinimantala ng clairvoyant. Sinasabi ni Shin kay Sakamoto ang bawat lokasyon ng buong gang na nagmumula sa mga isip ng mga ito at pagkatapos ay isa-isang inaatake at pinapabagsak ng ating matabang bida ang mga ito. Dahil sa sobrang dami ng mga kalaban ay ilang minuto ring walang tigil si Sakamoto sa ginagawa nitong mga pag-atake. Hindi na nga rin makatiis etong si Shin at maging siya ay nakisali na rin sa after dinner exercise ng greatest hitman of all time. Makikitang nagliliparan ang katawan ng mga miyembro ng gang at sa unti-unting pagkawala ng usok ang siya namang pagbungad ng naggalat na nakahandusay na katawan ng mga lalaki. Nagtaka naman si Officer Nakase sa biglaang pagtahimik ng paligid. Subalit sa likuran niya ay agad na bumangon etong gang leader at akmang susugurin ang babaeng pulis dahil hindi nga daw mangyayari ang gulong ito kung hindi nga daw dahil sa kanya. Mula naman sa papawalang usok ay biglang sumulpot etong si Sakamoto at isang matinding suntok sa muka ang sinalon netong si Riki.
sa pagtilapon ng gang leader na siya namang pagkakatumba ni Officer Nakase na naging dahilan din ng pagkakatanggal niya sa pagkakatali. Dito naman inataranta si Shin dahil walang suot na maskara etong si Sakamoto. Subalit nang makita nila ang ating bida ay mas lalo pa itong ikinagulat ni Shin. Dahil sa sobrang dami ng calories na naburn ni Sakamoto habang pinapabagsak ang buong Zudomo Motorcycle Gang, ay makikita nga natin dito ang kauna-unahang transformation ng greatest hitman of all time sa dati niyang hitsura. Naitanong naman ni Officer Nakase kung sino nga ba daw etong lalaking nasa harapan niya, habang si Shin naman ay nakalalay pa rin ang bunganga dahil sa pagpayat netong si Sakamoto. Pagkatapos ay agad namang tumakas ang dalawa at mabilis na tumalon sa kabilang bakod. Sinabi naman ni Officer Nakase sa sarili na parang pamilyar nga daw yung lalaking nagligtas sa kanila. Kinabukasan, dito sa convenience store ni Sakamoto ay makikita ang pagkagulat sa mukha ni Shin dahil bumalik na nga ulit sa pagiging mataba ang ating bida at walang tigil dito sa kakakain. Sa kabilang dako ay napatanong naman ni etong matandang officer sa kung bakit biglaan nga daw etong weight training na ginagawa na etong si Nakase. Nasabi naman ng babaeng officer na galit nga daw siya dahil wala siyang nagawa nung nakaraang araw sa nangyaring pagkakakidnap sa kanya. Dagdag pa ni Officer Nakase sa isip niya, parang pamilyar nga daw talaga yung lalaki nagligtas sa kanya kagabi. Mabalik naman sa tindahan nitong si Sakamoto. Galit na galit nga din dito etong si Yaoi dahil sa walang tigil na pagkain nitong asawa niya, habang sa likod naman hawak-hawak ni Shin yung picture na kinuhanan niya kagabi at sinabi niyang mas bagay nga daw kay Sakamoto ang pagiging payat. At dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol, i-upload ko din agad yung chapter 4 dahil dito na magsisimula ang mga matitinding fight scenes dito sa Shonen Jump series ng Sakamoto Days. At kung hindi ka pa naka-follow sa aking page, gawin mo na para updated ka sa mga videong ina-upload ko. Yun lang, bye bye!